Magandang araw sa ating lahat, sa Visayas Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad. Kumusta kayo lahat? At ingat kayo, lalo-lalo sa gitnang silangan. Sa mga kaibigan natin hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na tayo at like na rin sa ating mga video sa TikTok, MSTV123, sa FB, James Sasso. Sa YouTube naman, MSTV Official YT para kung may mga bagong upload na kayo. Magbigay na tayo ng reaction opinion na rin tungkol sa interview ng media kay Congressman Tony Chanco. Sa sinasabi kasi niya na kung si si VP Sara ang mananalo sa 2028 presidential election, 1 million percent daw hindi raw makipag-ariglo si VP Sara. Pangalawang sinabi niya ang ilan daw na mga mambabatas is takot na imbestigahan sa Kongreso yung 18 dating sundalo. Sa atin dito, sang-ayon tayo sa sinasabi niya na takot imbestigahan sa Kongreso. Hindi lang sa Kongreso, pati sa Senado, dahil ang ilan kasi natin mababatas talagang may turo sila o silang mag-imbestiga kasi sila naman ituturo. Ayaw talaga nila na lumabas yung katotohanan. Sang-ayon tayo doon. Dito naman sa kanyang opinion na 1 million percent na hindi magpariglo, dito opinion lang din naman niya yan. So tayo nagbigay din tayo ng opinion. Para sa atin naman siguro, hindi naman ganun si VP Sara. Sa katunayan nga, yung nakaupo siya bilang Vice President, yung mga tauhan niya doon sa sa office niya, mga dating tauhan pa nung dating Vice President. So hindi man niya ito inaalis. Kasi kung titingnan niya yung limbawa hindi niya mga tauhan o kalaban niya sa politika, dapat inalis niya, pero hindi niya inalis hanggat nandoon, tanggap pa rin niya. Dito naman siguro, ang Pilipino madaling magpatawad. O kagaya ngayon, malayo pa naman yung 2028. Puro naman, kung iba nga mga nagkakamali, ituwid na nila. At magkipag-uusap siya sa ganung paraan, mapagbigyan sila dahil tingin ko naman yung BP natin, hindi naman sa pinagtanggol natin, pero naman din siya, religyoso naman kahit papaano. Doon tayo hindi sangayon sa opinion na yun. Pero doon sa matatakot imbestigahan sa Kongreso, talagang doon sangayon tayo doon. Kasi nga, ang nangyayari ngayon, napakaraming dapat gawin. Kagaya ng mga nagmahal ng natin, yung petrolyo, dapat yun munang tinutukan nila. Alisin man lang sana yung VAT. Ganun paraan, bawas-bawasan mo lang yung pasanin ng sambayan ng Pilipino. Dahil dito naman, ang gobyerno hindi nalulugi kasi lalong kung malaki ang binabayaran ng isang bibili ng petrolyo, di tataas din yung VAT. So sa atin naman dito, sana kung di man totally alisin, bawasan man lang sa ganung paraan man lang na bumaba man lang yung petrolyo natin habang nasa kaguluhan pang gitnang silangan. So sa atin naman lahat dito is opinion lang bilang simpleng mamamayan. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat. God bless.